Hindi nag-isip ng 2 beses si Daryl, mabilis niyang sinubukan agawin si Susan. Gayunpaman, mahina pa rin siya kaya sa halip ay nahulog siya sa ibabaw nito. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Nag-agawan si Susan upang bumangon, ngunit bahagi ng kanyang damit ay natigil sa ilalim ni Daryl. Biglang sumampay ang pinto. Daryl, mayroon akong isang kasiyahan na nais kong ibahagi sa iyo. Pumasok si Sarah na may dalang isang kahon ng jigsaw puzzle sa kanyang mga kamay. Nabigla siya nang makita ang eksena sa harapan niya. Ang silid ay napuno ng kakulitan ng katahimikan. Matapos ang tila magpakailanman, nakatawa si Sarah ng awkward at sinabi, "Wala akong nakita, wala akong nakita." Akmang tatalikod na siya at aalis nang. Mabilis na tumayo si Susan at sinabi, "Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi ito ang iniisip mo." Mabilis na ipinaliwanag ni Susan, "Tinutulungan ko ang iyong kapatid na gamot, hindi sinasadyang nahulog ako." "Oh, hey." Tumango si Saran. Nagpahinga ng maluwag si Susan, dagdag pa niya, "Gabi na. Huwag istorbohin ang iyong kapatid, bumalik ka sa iyong silid." Sinundan niya si Sarah palabas ng silid, bago isara ang pinto, tumingin siya kay Daryl at sinabing, "Daryl, makikita kita bukas." Hindi sumang-ayon si Daryl sa kanyang mga pakiusap, kailangan niyang subukang muli bukas. Ngumiti si Daryl ngunit walang sinabi. Nakita niyang mahal ni Susan ang kanyang mga anak na babae, kung hindi ay hindi niya. Nilamon ang kanyang pagmamataas at humingi ng kapatawaran. Upang maging patas, si Rachel ay biological na anak na babae ng kanyang ninong, dapat niya lang itong pakawalan. Gayunpaman, muntik na siyang patayin ni Rachel, kung hindi niya ito turuan ng aleson. Maaari niya lamang itong subukang muli sa hinaharap. Hahiga na sana siya ng kama nang mag-ring ang telepono niya. Sino ang tatawag sa kanya kaya gabi na? Galing kay Lily. Ngumiti si Daryl at kinuha ang tawag. Bahagya siyang kumusta, nang sabihin ni Lily, "Hubby, ayos ka lang ba?" Nakaupo si Lily sa sofa at nanonood ng Z. Tuwang-tuwa siya nang sumundo si Daryl. Mula pa noong kasal ni Yvonne, si Lily ay inagaw sa Darby Mansion. Pasalamat na sinagip siya ni Dax. Nang makarating siya sa bahay, sinubukan niyang maabot si Daryl araw-araw, gayunpaman si Daryl ay natigil sa kagubatan na walang pagtanggap sa telepono. Sa wakas ay nakarating siya sa kanya na naging lubos sa kanyang emosyonal. "Hubby, nasaan ka? Mas maganda ba ang pakiramdam mo? Nasaan ka noong mga nakaraang araw?" Maraming tanong si Lily. Talagang naiinggit siya na si Daryl ay nagsanhi ng isang eksena sa kasal ni Yvonne, ngunit na-miss niya ito. Kaya, tinawag pa rin siya nito sa huli. Naantig si Daryl, buong pagmamahal niyang sinagot. "Nasa lugar pa rin ako ng aking ninong. Maayos niya akong tinatrato, huwag mag-alala." Medyo nakaka-relax si Lily. Sinabi niya na sana, "Hubby, kailan ka babalik? Miss na kita." She blushed. Hindi pa niya nasasabi ang mga ganoong bagay kay Daryl. "Okay, uuwi ako sa bahay bukas ng umaga," sumang-ayon si Daryl na walang pag-aalangan. Oras na upang bumalik sa Donghai City. Kailangan niyang magpa-check up din kay Dax. Gayunpaman, medyo huli na, plus mahina pa rin siya, kailangan niyang maghintay hanggang bukas. Galing, "I'll be at home waiting for you. Bye, hubby." Tuwang-tuwa na sabi ni Lily sa kabumaba. Ngumiti si Daryl. Isinantabi niya ang kanyang telepono at matahimik siyang natulog. Kinaumagahan, bahagyang madaling araw nang magising si Daryl. Naglinis siya at nagpalit ng sariwang damit. Papunta na sana siya sa pamamaalam sa kanyang ninong bago na aalis patungo sa Donghai City, nang marinig niya ang isang gulat na boses, "Mabilis, umalis ka na kumuha ng gamot." Ito ay mula Zoran. Anong nangyari? Sumimangot si Daryl. Naglakad siya papunta sa boses. Nang makita niya ang eksena sa harapan niya, laking gulat niya. Ilang lalaki ang nasaktan. Lahat sila ay mga alagad ni Ophelia Lane. Medyo malubha silang nasugatan, lalo na si Ewan na may 3 saksak at natabunan ng dugo. "Ewan, manatili ka sa akin." Nagpahid sa kanya si Zora ng gamot. Napasigaw si Ewan sa sakit. Anong nangyari? Nagtataka na naglakad si Daryl. Nung sumisigaw lang si Ewan, muntik na siyang mahimatay nang makita si Daryl. Ano ang nangyayari?
Dapat ay nasa kagubatan pa rin si Daryl. Bakit siya nandito? Umitingi-tim si Daryl nang mapansin ang ekspresyon ni Ewan. Sinamaan niya ng tingin si Ewan sa kahumarap. Si Ophelia at tinanong, Guro, ano ang nangyari? Wala siyang panloob na enerhiya ngayon. Upang mabawi ang kanyang kapangyarihan, kinailangan niyang makuha ang 9 na araw na inherb na kasama ni Ophelia. Kailangan niyang maging mas matamis sa kanya. Na-curious din si Zoran. Sheila Delane, ano ang nangyari? Nang dalhin ni Ophelia ang kanyang nasugatan na mga alagad dito sa Carter Mansion, nagulat din si Zoran. Ang mundo ng mga nagtatanim, walang sinuman ang maglakas loob na ipatong ang kamay kay Ophelia Lan at sa kanyang mga alagad. Kinagat ni Ophelia ang kanyang labi at sinabing, narinig ko na ang mga bulaklak na celestial spirit ay tumutubo sa isang bangin sa Wick Valley. Ang bulaklak ay isang mahalaga at bihirang sangkap sa nagumagawa ng elixir, kaya't dinala ko ang aking mga alagad upang hanapin ito. Kinuyom niya ang kamao at nagpatuloy, kami ay tinambang habang nandoon kami sa Wick Valley. Kami ay napapalibutan ng isang grupo ng mga bandido. Tinawag nila ang kanilang sarili na The 10 Villains. Sinabi nila na nais nila akong agawin ako upang maging pinuno ng mga tulisan ng mga bandido. Sa ganoon, namula ang mukha ni Ophelia. Malinaw na mahirap ito para sa kanya. Kung tutuusin, siya ay may mataas na katayuan, lahat ay iginagalang siya. Hindi niya inaasahan na makakatanggap ng ganoong kahihiyan. Pagkatapos nito, nagpumiglas ang aking mga alagad at bahagya kaming nakatakas. Ang 10 Villains ay napakalakas. Ang aking mga alagad ay nasugatan ng malubha, 2 sa kanila ang natapos hanggang nakunan. Sa kabutihang palad, ang Wick Valley ay hindi malayo sa Carter Mansion, kaya dinala ko sila dito upang humingi ng tulong. Mahinang tumawa si Ophelia, humingi siya ng paumanhin. Zoran, sana hindi ito masyadong gulo para sa iyo. Siyempre hindi. Sheila Delane, huwag mag-alala. Kami ay mayroong lahat ng uri ng gamot upang pagalingin ang iyong mga alagad. Sagot ni Zoran. Pagkatapos ay dumilim ang kanyang ekspresyon. Kaya't nakilala mo ang The 10 Villains. Nagtataka na nagtanong si Ophelia, kilala mo sila? Tumango si Zoran, ang 10 Villain ay magkapatid na dugo. Sikat sila sa kanilang mga kasamaan. Mayroon silang daan-daang mga kalalakihan sa ilalim nila na namumuno. Sa Wick Valley na naging sanhi ng pagkasira sa nakapaligid na mga nayon. Huminga ng malalim si Zoran, nagpatuloy siya, sinabing ang The 10 Villains ay pawang Martial Marquis. Lalo na ang pinuno, siya ay level 3 Martial Marquis. Ano? Ang 10 mga Villain ay pawang Martial Marquis. Natigilan si Daryl, lahat ba ng mga tulisan ay malakas ngayon? Tumango si Ophelia, tiningnan niya si Zoran at sinabi, kapag gumaling ako, kukuha ako ng tulong mula sa iba upang maalis sila. Natahimik sandali. Si Zoran, nag-aalangan niyang sinabi, Sheila Delane, kailangan mong pag-isipan ito, napakahirap iwaksi ang 10 Villains. Ano? Bakit? Tanong ni Ophelia. Mayroon pa siyang 2 mga disipulo sa kanilang mga kamay. Hindi niya alam kung patay na sila o buhay kaya't kailangan niyang mabilis na kumilos. Lumitaw si Susan sa isang lila na damit na kulay lila na maganda ang hitsura niya. Sinabi niya, ang Sheila Delane, ang tanawin ng Wick Valley ay komplikado, napakahirap atakehin. Bukod dito, sa pasukan ng lambak, mayroong set up na 8 Earth Demon Formation. Kung ipinasok mo ito, ikaw ay ma-trap, ito ay isang napakabihasang formation. 6 na buwan na ang nakalilipas, ang 6 na mga sekta ng Orthodox ay sumali. Upang maalis ang mga ito, ngunit marami ang naipit sa 8 Earth Demon Formation at nauwi sa patay. Sila kinailangan kong umatras. Ano? Pati ang 6 ay nabigo. Kinagat ni Ophelia ang labi. Nangangahulugan ba ito na hindi niya mai-save ang kanyang 2 disipulo? Tumawa ng marahan si Susan. Ang 10 Villains ay maaaring maging malakas, ngunit upang labanan sila ay hindi mahirap. Ang mahalagang susi ay ang 8 Earth Demon Formation. Ang formasyong ito ay tulad ng formation ng peach bulaklak na kagubatan, kapwa mga trap formations. Maaaring may kasanayang si Susan sa formations, ngunit hindi niya
Mapatid ang 8 Earth Demon Formation. Kung hindi papayagan ng Carters ang the 10 villains na gumana ng malapit sa kanila. Tumango si Zoran. Upang mapupuksa ang mga ito, kailangan mo munang i-crack ang formation. Kung papasok tayo ng walang ingat, baka mamatay tayo. Gaano kahirap ang 8 Earth Demon Formation? Biglang tanong ni Daryl. Bigla, lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya. Napatingin sila sa kanya. Na para siyang tanga. Galit ba ang taong to? Sinasabi na para bang kaya niya itong basagin. Tumawa si Ewan at nanginis. Sinasabi mo na parang maaari mo itong basagin. Kahit na sila ay itinuturing na magkakapatid. Hindi kailanman tinatrato ni Ewan si Daryl na tulad ng isa. Hanggat may pagkakataon na mapahiya si Daryl, dadalhin niya ito. Naiinis na sinabi ni Rachel, ano ang maaaring basag niya? Ang alam lang niya kung paano magyabang. Huwag mo siyang abalahin. Sumimangot si Daryl. Galit na galit siya. Hindi pa siya nakakuha bumalik sa kanila tungkol sa insidente ng bulaklak ng peach na bulaklak. Rachel, manahimik ka, saway ni Susan. Nag-aalala siya tungkol kay Rachel kung si Daryl ay nagsasalita tungkol sa insidente sa kagubatan, maaaring maging magulo ang mga bagay. Daryl, sa palagay mo maaari mong basagin ang 8 Earth Demon Formation? Tanong ni Zoran. Isipin mo, sumagot si Daryl. Sumabog ang tawa. Ang lokong ito ay maaaring magyabang. Kahit na ang 6 na sekta ng Orthodox ay hindi ito maaaring basagin, sinabi niya na kaya niya. Bumuntong hininga si Susan, sinabi niya, Daryl, bata ka pa. Ako lamang ang nagturo sa iyo ng ilang simpleng formations dati. Huwag maging masyadong mapagmataas, bahagya kaming na-scrap ang ibabaw ng formations. Ang 8 Earth Demon Formation ay isang komplikado. Kahit na hindi ko ito masira. Tumingin si Ophelia kay Daryl. Masama na ang dalawa sa kanyang mga alagad ay naaresto, ngayon ay. Nagsisikap si Daryl na magdulot ng mas maraming gulo, paano siya hindi magagalit? Sinabi niya, Daryl nang tinanggap kita bilang aking disipulo, hindi lamang kita tinuro sa iyo kung paano gumawa ng mga elixir. Itinuro ko sa iyo ang paraan ng pamumuhay, kung paano maging isang mabuting tao din tandaan, walang mabuting darating sa pagmamayabang. Nagkibit balikat si Daryl, sinabi niya, Guro, hindi ako nagmamayabang. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Ngunit, huwag mag-alala. Wick Valley ay mawawala sa loob ng 2 araw, sinira ng iba. Plano niyang tawagan ang kanyang mga tagasunod sa Elysium Gate upang wasakin ang Wick Valley at iligtas ang 2 nahuling disipulo. Maaaring ibigay sa kanya ni Ophelia ang 9 na araw na inherb pagkatapos ng lahat. Isang malakas na tawa ang sumabog. Wick Valley ay mawawala sa loob ng 2 araw. Anong kalokohan ito? Sumimangot si Susan at umiling. Si Daryl ay matalino, ngunit gusto niyang magyabang. Tinanong niya, Daryl, paano mo malalaman na ang Wick Valley ay mawawasak sa loob ng 2 araw? Mumiti si Daryl, sinabi niya, wala nang labis, na hinuha ko sa panahon. Ang Wick Valley ay nawala ang aura nito, sa loob ng 2 araw isang malaking sakuna ang magaganap. Tinuro niya ang langit. Sinungaling iyon. Kailangan niyang maghanap ng dahilan na iyon lang. Ayaw niyang aminin na pinagkadalubhasaan niya ang 8 Earth Demon Formations. Iyon ay ipaalam sa kanila na siya ay indomitable. Ano? Panahon? Maraming walang malay na tumingin sa kalangitan sa pagkalito. Nagtataya ng isang sakuna sa pamamagitan ng pagtingin sa panahon? Hindi ito makapaniwala. Baliw talaga si Daryl. Sinabi ni Susan, Daryl, tama na. Huminto ka sa mga biro. Walang sinabi si Daryl, umiti siya ng mahina. Inis si Ophelia, inis na sinabi niya, Daryl, 2 sa iyong mga senior sisters ay nakuha ng the 10 villains at naglalakas loob ka pa rin? Ngumiti si Daryl. Master, bakit sa palagay mo nagbibiro ako? Kung hindi ka naniniwala sa akin, tumaya tayo. Kung sa loob ng 2 araw ang Wick Valley ay nawasak, kailangan mong bigyan ako ng inherb. Tumawa si Ophelia, tinanong niya, sige, ano ang mangyayari kung matalo ka? Si Daryl ay matalino, pinalo niya ang paligid ng bush dahil lamang sa gusto niya ang 9 na araw na inherb.
Si Ophelia ay hindi naniniwala sa isang salitang sinabi ni Daryl tungkol sa panahon. Ang 6 na mga sekta ng Orthodox ay hindi man lang nasira ang Wick Valley, paano siya magawa? Kaya, ano man ang kanyang ipusta, talo si Daryl. Bakit hindi, kung talo ako, susundan kita kahit saan ka man punta ka na ako, ay magiging masunurin mong alagad, at gagawin ang anumang sinabi mo. Tumawa si Daryl. Tumalon si Ewan at Bulalas, anong klaseng pusta ito? Maaari ka bang maging hindi gaanong taos puso? Tinignan ni Ophelia si Daryl, sinabi niya, bakit hindi, kung talo ka, ibibigay mo kay Rachel si Ewan. Malaki. Tinanggap agad ni Daryl. Hindi niya. Ginusto ng kaunti si Rachel. Pagkatapos ay idinagdag niya, guro, kailangan mong gawin ang iyong salita para dito. Ang huling pagkakataon na ipinangako mong tatawagin akong master kung nanalo ako sa paligsahan, ngunit tumanggi ka sa kasunduan. Huwag kang mag-alala. Pangako ko sa'yo. Si Ophelia ay nairita. Sa prangka ni Daryl, bakit kailangan niyang sabihin iyon sa harap ng napakaraming tao? Sa ganoon, bumitaw si Daryl ng isang buntong hininga. Nagpaalam siya sa Zoran. Pagkatapos ay umalis sa Donghai City. Sa panahon ng paglalakbay, tinawag niya si Zephyr upang pangunahan ang kanyang mga tauhan at wasakin ang Wick Valley. Naisip pa nga niya si Zephyr kung paano masira ang formation. Lungsod ng Donghai, the Lindons. Sa wakas ay nakauwi na si Daryl makalipas ang ilang oras. Siya nais na sorpresahin Lily kaya hindi siya kumatok sa pinto. Kinuha niya ang susi niya at in-unlock ang pinto. Pagkapasok niya, nakita niya si Lily sa sofa. Siya ay lubos na kaakit-akit sa maong. Naluluha siya nang makita si Daryl. Hubby. Siya ang bumangga at niyakap Daryl masikip. Ayan, doon. Nandito ako, aliw ni Daryl. Siya niyakap siya ng mahigpit. Nasakal si Lily, hubby, nag-alala ako sa'yo. Ko naisip hindi ko maaaring makita kayong muli. Si Daryl ay tumingin sa kanya ng buong pagmamahal at nagbiro, silly, paano ako mamamatay? Mayroon akong napakagandang asawa at hindi pa niya mabibigyan ang anak na lalaki, paano ako mamamatay? Ang aking buhay ay hindi pa kumpleto. Namula si Lily. Nahihiyang sinabi niya, kakabalik mo lang at nagbibiro ka na. Lily harumphed, tinulak niya si Daryl at sinabi. Sinabi mong namimiss mo ako. Namimiss mo ba talaga ako o si Yvonne? Nagdilim ang mukha ni Lily sa pag-iisip ng eksena sa kasal, naramdaman niyang napahiya siya. Umiling si Daryl. Nararamdaman niya na nagsiselo si Lily. Mapait siyang umiti at sinabing, mahal, ikakasal na si Yvonne kay Jeremy Langley upang maligtas ako. Kung hahayaan ko siyang magpatuloy sa kasal at masira ang kanyang buhay, magsisisi ako sa natitirang buhay ko. Inilahad ni Lily ang labi at mumiti. Siya ay tumingin sa Daryl. Ang iyong panghihinayang ba ay dahil sa isang pakiramdam ng responsibilidad o dahil mayroon kang damdamin para sa kanya? Nakita ni Lily na pareho sina Daryl at Yvonne ng nararamdaman sa isa't isa. Magre-reply na sana si Daryl nang lumitaw si Samantha. Sinabi niya, malakas kayo sa pag-uwi. Malamig na idinagdag niya, hindi ka welcome dito. Kung mayroon kang respeto sa sarili, aalis ka kaagad. Narinig ni Samantha ang tungkol kay Daryl na naging sanhi ng isang eksena sa kasal. Sa wakas ay nalaman din niya na si Daryl ay bahagi ng sikat na Darbies at siya ang pangulo ng Platinum Corporation. Siya ganap na masindak sa una na ang kanyang anak na lalakiin, batas ay isang taong malakas. Gayunpaman, pagkatapos ng kasal, maraming nag-boycott sa Platinum Corporation na wala silang pagpipilian kundi upang ipahayag ang kanilang pagkalugi. Gayon din, si Daryl ay isang ordinaryong tao na ngayon at ang 6 na mga sekta ng Orthodox ay sumusunod din sa kanya, siya ay walang silbi gaya dati. Ayaw niyang mahuli dito kaya. Masungit niyang sinabi, hindi mo ba naiintindihan kung ano ako kasabihan? Sinabi kong hindi ka maligayang pagdating dito. Umalis ka na. Ma! Kinakabahan na tinatapakan ni Lily ang mga paa. Anya! Daryl, bumalik lang. Pabayaan mo siya. Pinandilatan ni Samantha si Lily, galit na sabi nito, Lily, bakit mo pa siya ipinagtatanggol? Hindi mo ba alam na lahat ng Donghai City ay mababa ang tingin sa kanya?
Ano ang mabuting darating sa pagsasama mo sa kanya? Huwag kang tanga. Hindi niya alam kung anong potion ng pag-ibig ang ibinigay ni Daryl sa kanyang anak na babae. Maraming interesado sa kanya si Lily, ngunit hindi niya binitawan si Daryl, kung gaano nakakadismaya. Ma, tigilan mo na. Kinagat ni Lily ang labi. Tumawag sa akin si Lola para sa isang pagpupulong. Kapag bumalik ako sa gabi, ayokong makita ang walang kwentang piraso na ito basura dito. Malinaw ka? Lumabas si Samantha ng silid at sinara ang pinto. Huwag isipin mo siya, sabi ni Lily kay Daryl. Tumawa si Daryl. Sanay na siya pagkatapos ng 3 taon. Hinawakan ni Lily ang kanyang kamay at sinabi, "I, Gisa the way, class." 16 at class 17 ang nagplano ng paglalakbay sa beach. Bakit hindi tayo magkakasama? Humayo ka. Ayoko, Daryl pouted. Hubby, samahan mo ako please. Pagmamakaawa ni Lily. Hindi masabi ni Daryl na hindi sa pakiusap ni Lily. Kaya tumango siya. Malawak na ngumiti si Lily, sinabi niya, mayroon akong bagong matalik na kaibigan. Darating din siya mamaya, magtutungo tayo roon. Siya nga pala, galing sa klase mo. Nung sinabi lang ni Lily na may kumatok sa pintuan. Magsalita ng dyablo. Tumakbo si Lily upang buksan ang pintuan. Ito ay isang magandang ginang na may mahabang damit na lila. Sirs Newman. Lily, tara na. Naghihintay ang lahat. Hinawakan ni Sirs ang kamay ni Lily, tumawa siya. Ano? Kailan naging kaibigan ni Sir si Lily? Hindi sila nagtawid ng mga landas dati, naisip ni Daryl. Nakita ni Sir si Daryl at binigyan siya ng isang magalang na ngiti. Bagaman nawala ng kapangyarihan si Daryl at baka hindi na siya muling makapaglinang, ni Sirs ay hindi kailanman tumingin sa kanya ng minsang. Sa katunayan, mas maganda ang impresyon niya sa kanya dahil na-save niya si Evelyn Lolo. Kayong dalawa ay magkaibigan? Tanong ni Daryl. Ang lahat ng ito ay nangyari 1 linggo na ang nakakaraan, nakangiting paliwanag ni Lily. Noong 1 linggo, mayroong isang bagong mag-aaral sa Hexads. Ang kanyang pangalan ay Yvette Lane. Si Yvette ay napakaganda at nagdulot ng isang eksena sa unang araw lamang ng paaralan. Ang mga batang lalaki sa paaralan ay binansagan siya at si Sirs the Ice and Fire Goddess. Kung ang Sirs ay tulad ng isang nagielong glacier, ang Yvette ay isang bulkan. Siya ay madamdamin, magiliw at mapagbigay. Siya ay palakaibigan at napanatili ang isang mahusay na relasyon sa kanyang mga kaskul. Sa ilang araw lamang, siya ay naging isa sa pinakatanyag na mga batang babae sa paaralan. 2 sa kanyang matalik na kaibigan ay sina Sirs at Lily. Si Sirs at Lily ay hindi magkakilala ng una, ngunit mayroon silang isang magkakaibigan sa pamamagitan ni Yvette. Kaya, dahan-dahan silang nagkakilala. At kalaunan ay naging matalik na magkaibigan. Nasaan si Yvette? Tinanong ni Lily si Sirs, matapos ipaliwanag kay Daryl tungkol sa kung paano niya nakilala si Sirs. Sa tingin ko nasa beach na siya. Nagpadala siya ng isang mensahe ngayon lamang na sinasabi na halos lahat doon. Dapat na tayong umalis. Sagot ni Sirs. Malaki. Tumango si Lily. Hawak niya ang braso ni na Sirs at Daryl sa bawat panig at naglakad palabas ng mansyon. Si Daryl ang nagmamaneho palayo. Sa 1 oras, naabot nila ang Gold Beach. Ang Gold Beach ay isang tanyag na paglalakbay patutunguhan sa Donghai City, sikat sa tanawin nito at ang gintong buhangin nito. Karaniwan, ito ay puno ng mga tao. Gayunpaman, ito ay isang araw na nagtatrabaho, kaya't walang marami doon. Nakita nila mula sa malayo mayroong isang pangkat na mga tao na nagtipon sa beach, tumatawa at nagbibiro sa paligid. Ito ang class 16 at 17 ng Hexads. Si Declan, Miles, at iba pa ay abala sa isang laro ng beach volleyball. Mayroong isang lubos na kaakit-akit na ginang na naglalaro kasama nila. Mayroon siyang mahusay na figura, kung hindi mali si Daryl, dapat itong si Yvette Lane. Hindi nakakagulat na siya at si Sirs ay itinuturing na mga diyosa, sila ay napakaganda. Yvette, ang iyong maghatid. Sinadya ipasa sa kanya ni Declan ang bola. Tumawa si Yvette at hinampas ang bola. Napaka-gorgeous niya di. Ilang batang lalaki ang nag-ungli. Tingnan mo.
Nandito rin sina Lily at Sirs, may sumigaw. Lahat ay tumingin sa kanila. Nang makita nila si Daryl sa tabi nila, nagtataka sila. Anong nangyayari? Kamusta siya dito? Mula pa noong kasal, ang bawat pamilya sa Donghai City ay naggang sa Daryl. Ang 6 na Orthodox na sekta ay nais na makuha din siya. Si Daryl ay kasalukuyang tulad ng isang daga sa kalye, kung saan nais siyang bugbugin ng lahat sa nakikita. At sa mga mata ni Kent, si Daryl ay walang kahulugan. Ang katotohanan na nawala ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang korporasyon, siya ganap na karapat-dapat dito. Biniro ni Declan, hindi maaaring magsanay si Daryl sa paglilinang ngayon. Kaya upang mabuhay, kailangan niyang ipagpatuloy ang pamumuhay sa Donghai City. Pagkatapos ng lahat, bilang isang manugang na manugang, mayroon siyang hindi bababa sa 200 pera bawat araw. Haha! Sumabog ang tawa. Hindi. Sila pinansin ni Daryl. Kung sa bagay, nandito lang siya para kay Lily. Hindi niya kinailangan makipagtalo sa kanila o hindi rin sila karapat-dapat pansin. Nagpatuloy si Declan, Daryl, hindi ka maligayang pagdating dito. Ay, day off. Dagdag pa ni Meles, umalis ka na lang. Hindi na kinaya ni Sirs. Nakasimangot siya at sinabing, pwede ba kayong lahat tumigil? Si Daryl ay galing sa aming klase. Siyempre, welcome siya dito. Hindi niya hinayaan na bully siya ng mga ito. Labis silang malupit ngunit lalo nila silang binuli dahil alam nilang wala na siyang mga kapangyarihan. Natahimik lamang matapos magsalita si Sirs. Pagkatapos ng lahat, nagsalita ang Diyosa, sino ang maglakas loob na tutulan siya? Ayaw nila siyang galitin. Lumapit si Yvette, tumawa siya at sinabi, narito ang lahat upang magsaya. Itigil na natin ang pang-aapi. Pinakinggan ng lahat si Yvette sapagkat siya ay palakaibigan sa lahat. Lahat sila ay hindi pinansin si Daryl at bumalik sa kanilang mga gawain. Niyakap ni Yvette ang braso ni Lily, lumingon kay Daryl. At sinabi, kumusta Daryl, ako si Yvette Lane. Isa sa matalik na kaibigan ni Lily. Tumawa si Yvette, narinig ko na daig mo ang mga dalubhasang tagasunod ng 6 na sekta sa panahon ng Lion Slaughtering Conference. Masyado kang sikat. Nakakahawa ang tawa niya. Si Daryl na galit ay agad na sumigla. Mapait siyang humiti at sinabing, iyon lang ang nakaraan. Wala akong anumang panloob na enerhiya ngayon, kasing ganda ko ng basurahan. Yumeling si Yvette. Bagaman wala kang anumang panloob na enerhiya ngayon, ang iyong nakaraang mga nagawa ay sikat, walang sinuman sa iyong mga kapantay ang maaaring makipagtalo sa ginawa mo. Tumawa si Daryl, gumaan ang pakiramdam niya. Si Yvette ay maganda at magaling makipag-usap. Sino ang hindi magugustuhan sa kanya? Hindi nakakagulat na maraming kaibigan siya. Tumawa si Lily, sinabi niya, Yvette, tigilan mo na siya. Magiging malaki ang ulo niya. Humabol tayo ng mga alimango. Naman! Magkahawak ang kamay nila at naglakad patungo sa grupo ng mga batang babae na nahuhuli ng mga alimango. Sinuri ni Daryl ang kanyang paligid, hindi niya nakita si Yvonne. Galing siya sa class 16, kaya dapat nandito siya. Bahagya siyang nabigo. Mula nang maganap ang kasal, hindi na siya nakita ni Daryl. Hindi niya alam kung kumusta siya. Tumunog ang kanyang telepono. Galing ito kay Levin Dixon. Sinundo niya. Tuwang-tuwa na sinabi ni Levin, Guro, mayroon na kami nakunan ang 10 mga vilyan. Ang Wick Valley ay nawasak din. Ano? Sobrang bilis? Iyon ay mahusay na balita. Ang Dixon Brothers ay hindi binigo. Tinanong ni Levin, Guro, ano ang gagawin namin sa kanila? Saglit na nag-isip si Daryl. Dahan-dahan niyang sinabi, ipadala sila dito sa Donghai City. Ang 10 villain ay si Marshall Marquis. Ang taktika ng Elysium Gate ay ang paggamit ng panghimok, syempre, nais niyang kumalap sa kanila. Sumagot si Levin, opo, Guro. O din, puto ni Daryl, sinabi niya, ipunin ang lahat ng mga tagasunod ni Elysium Gate dito sa Donghai City. Ipagdiriwang namin ang pagkunan ng 10 mga kontrabida. Naisipan niyang i-book ang buong Oriental Pier mula ngayon ang Elysium Gate ay maihigit sa 3,000 mga tagasunod. Nang maghang siya, nakita niya sina Lily, Yvette, at Sirs na naglalakad pabalik sa kanya.
Natuwa sila na nahuli nila ang ilang mga alimango. Napapalibutan sila ng maraming mga lalaki, nag-aalok upang matulungan silang dalhin ang kanilang mga spades at crab. Tamad na umunat si Yvette, sinabi niya, gumawa tayo ng iba pa? Malaki. Ano ang gusto mo nang gawin? Ang mga lalaki ay nagsimulang chiming in. Paano ang tungkol sa pangingisda? O scuba diving? Ang mga tao ay tumingin kay Yvette, Lily at Sirs inaasahan. Upang makapaglaro sa kanila ay magiging isang panaginip nagkatotoo. Sobrang boring lahat. Gusto ko ng mas nakaka-excite, Yvette said. Meron. Sumingit si Declan. Itinuro niya ang mga motorboat sa tabi ng baybayin at sinabi, tingnan mo, magsaya tayo kasama ang mga motorboat na iyon. Nagningning ang mga mata ni Yvette. Umiti siya at sinabi, tayo na. Si Mania Leman na may-ari ng mga mata ng motorboat ay nagliwanag nang makita niya ang isang pangkat ng mga mag-aaral na papalapit sa kanya. Tinanong niya, mga kababaihan at Ginoo, maaari ba akong maging interes sa iyo sa pagrenta ng isang motorboat? Tinanong ni Declan, magkano ang singil mo? Si Manny, na may sigarilyo sa kanyang bibig, ay kumilos ng malabo at sinabing, 30 lamang para sa isang pag-ikot. Mura. 30 pera lang. Binaligtad ni Declan ang kanyang buhok, sinabi niya, dahil ito ay napakamura. Dalhin dito ang lahat ng iyong mga motorboat. Inaarkila ko silang lahat. 30 bawat pag-ikot ay masyadong mura para sa isang tulad niya. Mahusay, mahusay. Ngumiti si Manny at tumango. Hindi nagtagal, ang natitira ay nakasakay na sa kanilang mga motorboat na naglalaro sa dagat. Nagpanik si Yvette. Awkward siyang nagtanong. Paano mo sisisimulan ang bagay na ito? Nahirapan siyang magbalanse sa motorboat, halata na ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon. Naging masaya sina Declan at Kent, ito ang kanilang pagkakataong makalapit sa kanya. Yvette, huwag kang mag-alala. Narito ako upang turuan kita. Ako. Mahusay ako sa mga motorboat. Maraming nag-alok sa tulungan mo siya, ito ang kanilang pagkakataon na mapahanga si Yvette. Nag-isip sandali si Yvette, pagkatapos ay sinabi niya, sige, tigilan mo na ang away, hayaan mo akong tulungan ni Daryl. Ano? Lahat sila ay sahig. Lahat sila ay tumingin kay Daryl na may inggit at galit. Ano ang ginawa ni Daryl upang magkaroon siya ng pagkakataong magturo kay Yvette? Natigilan din si Daryl. Ay siyay, bakit ako? Tumawa si Yvette, sinabi niya kay Declan at sa iba pa. Lahat kayo ay may mga bangka. Walang magawa si Daryl, bakit hindi kayo magpunta masaya? Ito ang totoo. Walang nagmamalasakit kay Daryl. Kung alam nila na hindi nila dapat ipaglaban kung sino ang magtuturo kay Yvette, kung gayon ay wala si Daryl ay hinirang niya. Daryl, halika, turuan mo ako. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang bagay na ito, sabi ni Yvette. Humarap siya kay Lily at inaasar, Lily, hihiram ko muna sandali ang asawa mo. Sana ay hindi mo naisipin. Namula si Lily, tumawa siya. Siyempre hindi. Ngunit tandaan na ibalik siya sa akin. Pagkatapos ay hinila ni Lily si Daryl at sinabi, Yvette, hiniling ka. Pumunta, tulungan mo siya. Ngunit tandaan, huwag gumawa ng anumang hangal. Ang aking makapangyarihang asawa. Tumawa si Daryl. Naglakad siya papunta sa bangka ni Yvette at umupo sa likuran niya. Ano-anong ginagawa mo? Namula si Yvette. Nagtuturo sa iyo. Sagot ni Daryl. Tinuro niya ang susi ng pag-aapoy at sinabi, kailangan mong pindutin ang pindutan upang maapaso ito. Pagkatapos gamitin ang magkabilang kamay upang makaiwas. Nakuha ni Yvette ang kabuluhan nito sa maikling panahon. Tatalo na sana si Daryl nang mapansin niya ang isang maliwanag na pulang tuldok sa braso nito. Natigilan siya. Jeko Sinabar ba yan? Ang Jeko Sinabar ay isang sinaunang paraan ng pagmamarka ng isang birhen. Ito ay rumored na ang marka ay hindi maaaring maging hugasan, ngunit sa sandaling malampasan mo ang iyong relasyon sa isang tao, mawala agad ito. Gayunpaman, wala pang babae ang may markang iyon mula pa noong dinastyang Qing. Anong panahon ito? Bakit magkakaroon pa rin siya ng markang iyon? Naisip ni Daryl. Naglakad siya papunta kay Lily.
Tinanong niya, mahal, ano ang ginagawa ng pamilya ni Yvette? Na-curious siya kung bakit nagkaroon siya ng Jacuzzi na bar. Tumawa si Lily, wala akong ideya. Hindi kailanman nabanggit ni Yvette ang kanyang pamilya. Kahit na siya ay isang kakaibang babae. Siya ay lubos na may kaalaman ngunit walang nalalaman tungkol sa teknolohiya. Nagrehistro lang siya para sa isang chat account ilang araw na ang nakakaraan. Sa palagay ko ipinanganak siya sa isang konserbatibong tradisyonal na sambahayan. Lily harumphed. Tinanong niya, bakit mo tinatanong ang lahat ng ito? May nararamdaman ka na ba para sa kanya? Umiling agad si Daryl. Nararamdaman niya na naiinggit siya. Awkward siyang tumawa sa katumigil sa pagpray pa. Pagkatapos ng ilang oras, ang pangkat ay tapos na sa mga bangkang demotor. Tinanong ni Declan si Manny, magkano ang upa namin? Nagpangisda siya ng isang salansa ng salapi. Tumawa si Manny at sinabing, tapos na kayong dalawa? Okay, hayaan mo akong kalkulahin. Nagsindi siya ng sigarilyo, pinindot ang calculator, at sinabi ng hindi gaanong halos 720,000. Nakikita kung paano namin ito nasira, bibigyan kita ng diskwento, 700,000. Ano? 700,000? Natigilan si Declan. Akala niya ay hindi niya narinig. Ang natitira ay lahat ay naguguluhan din ito ay pagnanakaw sa daylight. Natauhan si Declan, sinabi niya, nababaliw ka ba? Malinaw na humihingi ka ng pambubugbog. Nag-chim din si Miles, sinusubukan mo ba kaming bully? Bago ang pag-upa sinabi mo sa amin na 30 para sa isang pag-ikot. Sabihin mo sa amin, paano ka nakarating sa 700,000?